Komunidad, sino ako sa social media? Anong gusto ko sabihin? Sino ako sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako, sa lahat ng kalalagayan? Alam niyo kasi minsan, ako ay born again sa loob ng simbahan. Pero pagdating sa pamilya, hindi ako born again. O kaya pagdating sa komunidad, hindi ako born again. Or maybe in the social media, ibang tao ako. Hello? Hallelujah? Sometimes we hide ourselves from those people who knows us. May dual personality tayo. Sa harapan na nakakakilala sa atin, eto ako. Pero sa harapan ng hindi man nakakakilala sa akin, I have a second personality. My second person. No? Balik tayo sa harapan ng Diyos. Not to anyone. Because before God, we cannot hide ourselves. Amen. Yun yung pangunahin. Hindi na kung kani-kanino. Kung magiging totoo ako sa aking sarili sa harapan ng Diyos, I am what God makes me I am. Ako ay ako sa harapan ng Diyos. Dahil higit sa lahat, kilalang kilala niya ako. Amen. Last Friday, ay dumalo kami. Sabi ko nga sayang, dapat isinama ko yung ibang leader. Kaya lang talagang minsan ang concern ay yung kahandaan, yung sasakyan. But alam nyo, marami doong mga bagay na sinabi. It confirms my views. It confirms the plans. No? Pero marami doon ang nagbukas ng aking kamalayan na marami akong kulang. Sabi ko, thank you Lord, dahil yung mga kulang ko inihayag dito. No? Marami akong habang nagsasalita yung unang speaker, nagsulat ako ng mga coming plans. No? The ministry, no? The church ministry in the 21st century. Ibig sabihin, sa makabago. No, ano ba yung mga bagay na nakasalang-alang sa panahong darating? At nung nag-second session na, ito na, yung psychology na. Oy, sabi ko, kaya nung binalikan ko, sabi ko, kailangan talagang may address namin ito. Itong mga ministry head na ito, one day, kapag nagkaroon kami ng conference sila, ang magtuturo. Pero yung preparation noon, 1 taon. 1 taon nilang aaralin yung ituturo nila ng 3 oras. Why? Nile-level up tayo ng Panginoon eh. Amen? Yung pagiging born again ko, inaayos ng Diyos. So yung pamamaraan ng Diyos ng pag-aayos ng pagiging born again ko ay yung mga taong nakapaligid sa akin na meron ding kakayanan at nakakarinig ng boses ng Diyos. Nakakakita ng mga ipinapakita ng Panginoon, kailangan nilang kumilos. Pakisabi sa katabi mo, kailangan mong kumilos. Amen? Kailangan kumilos. No, be sensitive on what God is doing in our time. Kailangan ako bilang born again ay maging sensitibo sa mga bagay na kinikilos, ginagawa o pinagagawa ng Panginoon sa panahon natin. Itinataas yung level natin ng Panginoon, hindi para magmalaki, kundi para iayos natin ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang question ko Lord, inayos mo yung lugar namin, unti-unti mong pinagaganda. So hindi pwedeng dating kaisipan sa bagong lugar. Amen? Hindi pwedeng dating kaisipan sa bagong lugar. Maging alak na luma ay hindi pwedeng ilagay sa bagong sisidlan. Popotok lang. Yung bagong sisidlan. Yung wineskin. Ano yung wineskin? Yung buong katawan ng kambing o ng tupa na hinubad ng buo, ginawang wineskin yun. Pag naglagay ka doon ng lumang alak, puputok lang, masasayang. Yung bagong wineskin, ang ilalagay doon ay bagong alak din. Sa bagong lugar na inihahanda ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay dapat may bagong pananaw at kilos din.
Hindi pwedeng luma. Sabi sa katabi mo, luma lang mukha mo pero dapat bagong puso. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko nga habang ako'y nag-iisip, sabi ko, yung kanina, sabi ko, Lord, pasensya na po. Nahihirapan akong sumamba kanina. Hirap na hirap po ako kanina. On the first glance, yung buong praise, hirap na hirap po ako. Sabi ko, bakit Lord? Kaya umikot ako, pinuntahan ko yung head ng prayer, warrior. Sabi ko, mag-pray kayo. Ewan ko kung pinuntahan niya, kasama niya, o siya lang mag-isa nag-pray. Why? Kailangan ko maging sensitibo, hindi karaniwan ito. Bakit mabigat? Ewan ko kung naramdaman nila. Pero ako, damang-dama ko, bakit Lord? Nasaan? Meron bang problema? Meron bang issue? May nangyayari ba sa labas? What kind of spiritual battle is happening right now? Why, Lord? Sinong nakaramdam kanina? Ang tanong ko, bakit nyo naramdaman? Kasi wala lang akong gana po, Pastor. Kasi matamlay lang ako, hindi yung ganun. I will bless the Lord. Bakit? Bakit na? Your seatbelt. Bakit? Panahon ng malaking pakikibaka. Meron tayong meron tayong ininalaman, pinapanalong laban na hindi kakayanin ng iilan. Pero pag sama-sama tayo may isang pananaw tayo, kahit gaano kalaki ng kalaban, ito ay kaya-kaya namin. Kaya-kaya na tapusin. Amen? Hallelujah. Now, let's talk about becoming yung pagiging born again. Yung sa batang ipinanganak, pagkapanganak niya, everything is fresh, everything is okay. Maliban na lang yung mga ipinanganak na yung kasalanan ng yung pagkukulang ng magulang o yung abuse ng nanay sa kanyang sarili. Pagkapanganak ng nanay, may defect yung mga bata. But to those who are being born perfectly, makikita mo wala talaga sakit at kaya dahil sa hospital for a newborn screening, walang makikita ng defect or in the future. No? So, para tayo mga mga sambol ng bagong panganak without any defect na makuha ng born again. At habang tumatagal, itong batang ipinanganak na ito, unti-unti siya nakakakita. Kapag nakakita siya, naging malinaw na nakikita niya doon na naman siya nagre-response. Tama? Kasi yung batang panganak, kahit anong gano'n-gano'n mo yan, hindi yan magre-response sa'yo. Magre-response lang siya doon sa kanyang sariling nararamdaman. Habang hindi pa ito ready mag-receive, habang hindi pa ito ready makakita ng malinaw, ito lang ang magpapangsyon para iparamdam sa mga taong nakapaligid sa kanya na meron siyang iniindas sa tuwan. Pero habang tumatagal, paglipas ng mga ilang buwan, lumilinaw ang kanyang paningin. At yung kanyang pandinig mo ay gumaganda na rin. Nagre-response na siya doon sa mga magulang niya na mapamahal. Sabihin natin yung mga ututong magulang. Bakit ako din ang ututong? Bakit? Konting tawa lang ng bata eh. Tawa na rin ako sa iyo rin naman. So yung magulang ito tuwa. So sabi ko sa term na yun yung
response ayon doon sa kanyang malinaw na nakikita. Ayon doon sa kanyang malinaw na narinig. At kapag may malinaw siyang nararamdaman, nakikita, narinig, yung bibig niya ay nagpapangsyon naman. Bilang Kristyano, napakahalaga ng nakikita mo. Napakahalaga ng naririnig mo. Napakahalaga ng nararamdaman mo para mag-function ng tama ang bibig mo. Hello po? Amen? So, pag-usapan natin itong bagay na ito. Born into a new spiritual reality. Realidad. No? Hindi isang pangarap lamang o hindi isang sabi-sabi lamang ang pagiging born again. Hindi ito isang tradition. This is the reality of my spirituality before my God. So kung ito'y realidad, sa harapan ng maraming tao, sa harapan ng Diyos, ito isang bagay na siniseryoso ng isang mananampalataya. Amen? Amen. Ito isang bagay na siniseryoso. Amen. Let's say amen. Now, let's talk about, una, pagdating sa usapin ng pagiging born again ko, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Everything become new. Sabi ng Tagalog, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, sino yung nakipag-isa kay Kristo dito? Amen. Ay isa ng bagong nilalang. Amen. Wala na yung lumang pagkatao niya, pawang bago na. Ano yung luma? Hindi yung katawan, hindi yung mukha, hindi yung pananaw, yung kinasanayan niyang kamalian, ay napapalitan nito ng mabubuting bagay sa kanyang. Ang isang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago nilalang, no? Wala na ang lumang pagkatao niya, pawang bago na. So, merong nakikita mong iba sa tao nito. Kaya una, being born into a new spiritual reality, it talks a new birth brings a new dimension. Pag sinabi mong a new dimension, isang panibagong lugar ang ginagalawan ng isang taong binago ng Diyos. Ng isang taong pinatawad ng Diyos, ng isang taong lumapit at nagsuko ng kanyang buhay. After nun, siya ay gumagalaw at lumulugar sa isang panibagong lugar. Wala na doon sa lumang galawan ng buhay. Ano yung lumang galawan ng buhay? Ito yung galaw ng pagkakamali at pagkakasala. Dahil siya ay born again, siya ay pinanganak na muli. It does not talk about the religion. It talks about his relationship with his Savior. Siya ay gumagalaw kung saan siya pinagagalaw ng kanyang Panginoon Diyos. Amen. So, as we accept Christ, we don't just improve our own life. We receive a new life. Ibig sabihin, nung tinanggap ko si Kristo, hindi ko inayos yung buhay ko. Hindi ako nagsusumikap para ayusin yung kasalukuyang buhay ko. Why? Dahil hindi yung kasalukuyang buhay ko ang dapat kong ayusin. Parang mayroong problema yata, Pastor. Ito po yung karugtong. Dahil ang ibinigay sa iyo ng Diyos, bagong buhay. Hindi yung kasalukuyang buhay. Hindi yung lumang buhay ang i-maintain at magaganda yung lang. Ang bibigyan mo ng focus ngayon ay yung bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya ang tawag sa iyo, born again. Kaya nung si Nicodemus nagtanong sa Panginoon, ang niya pa, ang Panginoon, paano ba ako paghaharian ng karya ng langit? Sabi niya, kailangan mo yung anak mo muli. You must be born again. So, nagtaka si Nicodemus, paano po yun?
kailangan ko bang bumalik sa sinapupunan ng aking ina para muling manganak? Sabi niya, you must be born of water and spirit. So, hindi literal, kundi kapanganakang spiritual from above, not from the womb of our mother, but from above. Ang Diyos ang gagawa sa bagong kapanganakan. Kaya ang problema ng marami, naging laman sila ng simbahan regular. Pero ang nakakalungkot, hindi pa rin pinanganak. Pwede ba yun? Pwede. Marami nga sa panahon natin ngayon eh. Very active sa simbahan, pero hindi pa nakakaranas ng kapanganakang muli. Kaya lumipas sa maraming panahon, active sa simbahan, pero nung dumating yung panahon na totoo nagsuko ng buhay, sabi niya sa sarili niya, ngayon pa lang ako nabuborn again. Sino nagsabi na sa sarili niya? Di ba naman, bakit nasabi yun? Aminado kasi siya eh. Noon kasi parang wala lang. No, goes to the flow lang siya. Kung nasa ng agos ng tubig, nandoon din siya. Kung nasa ng hangin, nandoon din siya. Hindi doon sa pamantayan ng Diyos, kundi doon sa pamantayan ng mundo, kahit na siya ay nagsasabing Kristiyano o born again na. Pero nung minsan na totoong nagsuko ng kanyang buhay, nahihirapan man na kumilos at gumalaw ayon sa pamantayan ng Diyos, pero sinisikap niya. No? At nung magkaroon siya ng buhay sa bunayan sa Panginoon, doon niya naranasan yung pagiging totoong born again. And at that time, nagsimula siya ng totoong sumunod na at magpasama sa Panginoon. Doon niya na-realize, ngayon pa lang talaga ako. Marami ako narinig sa inyo. Ang iba, itong mga panahon lang talaga ito, pastor, ng bota nila. No, hindi naman talaga ito. Marami po niya. And I hope na kayo ngayon ang great ko ay mga totoong moralin. Amen. I hope and I pray na lahat kayong naririto ay mga totoong moralin. Ako continue. Hindi ko ako. Last session na to. I hope and I pray na kayong lahat na naririto ay totoong moralin. Why? Kasi kung may mga ganong declaration, parang makalaman kang sumagot sa sarili mo, may question na kayo. Kasi ano sa sarili mo? Ang hirap kayong bilhin sa sarili. A new birth brings a new dimension. This is not just a change of behavior, but a change of nature. Hindi na ito tungkol sa pagbabago ng pag-uugali, kundi ito'y patungkol sa pagbabago ng kalikasan. Ano yung kalikasan? Ang kalikasan ko ay na kay Kristo na. Kaya yung pagiging Kristyano ko ay hindi pilit. No, hindi ko kailangan sabihan gawin ito. Hindi kailangan sabihan ako manalangin. Hindi kailangan sabihan ako magkayuno. Hindi ako kailangan sabihan na magbasa ng Biblia. Hindi na kailangan ako i-encourage paparbutan ng fellowship. Why? Kasi natural sa akin yung bilang bago nila lang na hanapin ko ang mga bagay ni sa Pilipinas. Kasi kung pilit ka pang sa mga bagay na yun, ibig sabihin hindi ka naka-incline doon. Iba yung inclination mo, iba yung gusto mo. Ang tanong, bakit iba ang gusto mo? Eh sabi mo itong kalikasan mo. Yung mga hayop na apat ang paa, marunong sila lumakoy. Amen? Pero diyan kayo tumira sa tubig. Hindi pwede. Dahil hindi sila taga-tubig. Tagalupa sila. Yung isda, alisin mo sa tubig. Dito kayo sa lupa, kayo dito kayo sa hangin, lumipad kayo. Wala silang pakpak. At wala rin silang paa. At wala rin silang, hasang ang meron sila, wala silang baga na katulad natin. Hindi sila pwede sa lupa, sa tubig sila. Ang kalikasan ng isda ay para sa tubig.
Ang kalikasan ng mga tao, ng mga hayop na nasa lupa ay para sa lupa. May tamang lugar. Si Kristiyano, ang kalikasan niya spiritual. Amen. Amen. Ano yung kalikasan niya? Bagong nilalang, hindi lumang nilalang. Amen. So, ang dapat ang kilos at galaw niya, ang pananaw niya, ang takbo ng isipan niya, ay nandoon sa bagong kalalagayan, bagong kalikasan. Wala doon sa luma. Kapit pa, parang sila ng mga ngayon. Wala doon sa luma. But the question is, bakit yung malaking bahagi ng ating pagkatao ay naka-incline sa luma? Naka-incline sa maraming bagay na dinadala ko sa pagkakasala. Bakit hindi naka-incline sa kabanalan ng buhay? Bakit? Ligtas ba ako talaga? Naranasan ko ba yung born from above? Born from the Spirit? O sinasabi ko lang na ako ay born again kasi nasa loob ako ng simbahan. And I regularly attending the church service. Kailangan ko magsinasa ng aking sarili. Kailangan ko alamin, am I genuinely saved? Why? Because that is a critical part of our life. Ano yung critical? That I am genuinely saved. Kailangan ko malaman yun. Hindi kasi pwedeng ipagsawalang bahala or bahala na yung salitang ako ay ligtas. Dapat alam ko mismo, base sa katunayan, base sa katibayan, base sa aking kalikasan, na ako ay pinatawad at ako ay sa Diyos at ako ay ligtas. Amen? Mahalaga po yan. Nasigurado po sa aking sarili, base sa pinangako at sinabi ng salita ng Diyos at base sa patotoo ng Banal na Espiritu sa aking buhay, alam ko ako ay ligtas. Amen? Let's move out from becoming a traditional Christian. At this traditional, nagsisimba, nagbibigay, sumasama pa nga sa ibang gawain. Pero after noon, namumuhay din naman sa makamiming buhay. This is traditional Christianity. Magkasama ang alin, ang pagiging banal at pagiging makasalanan. Ano yung ibig sabihin? Ano yung banal? Regular yan eh, ng simbahan. Araw ako noon sa malaking simbahan, linggo-linggo. Nasa simbahan ako. Meron pa akong gentleness. Ibigay ko rin yun. Kapag may mga vigil, naman ako. Kapag may mga patima, alam niyo yung patima? Magdadasal ko kami mga kamatang, mga kaibigan, magdadasal kami sa patima. Bakit? Hindi dahil doon sa patima, dahil doon sa mga merienda. Diba? Yung Maria, ano po yun? Linggo-linggo po yun, inililipat ng bahay. Simula doon sa bahay na yun, bago alisin, meron munang dasal. Bago ng Maria, etc. Pagka natapos yun, magpapamerienda yung aalisan. Tapos, ililipat doon sa isang bahay na naka-schedule. Pag-lipat doon, pagdating doon, yung lilipatan, magpapamerienda ulit. Kaya talagang busog kami. We are traditional. Why? Gumagawa kami ng sa tingin namin parang spiritual, pero actually, we are carnal and sinner. Why? Yung mga panahon na yun, it seems like we are very religious person, but after nun, nasa pagpitan kami, nasa inuman kami, nasa pagbibisyo kami, nasa paglalamang kami. Ano magkakaiba naman? Meron lang kaming ginagawang religious thing, but actually, hindi kami born again. And what is the difference that I am part of the born-again Christian community? Ano yung pagkakaiba ko na bahagi ako ng isang komunidad na nagsasabing born again, pero yung kilos at galaw ko, parehas lang naman din ang luma.
Anong pagkakaiba ko sa mga Catholics? You know? Masakit po ito. Pero ito yung kailangan kong makunuan. At kailangan kong matayuan. Dahil nilagyan ako ng Diyos ng bagong kalikasan. Ano yung bagong kalikasan? Kabanalan, katawiran sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. That's why every day we are in the battle. Nagkikiba ka tayo, bakit araw-araw maya-maya tinutok tayo? Isip lang natin tinutok siya. O sa aming mga lalaki Huwag tayo magpaka-ipokrito. Pero marami sa atin. Sabihin natin 99% o 99%. Lalo na paghawak natin yung gadgets natin. Pag nag-scroll lang Facebook kung may dadaan dyan. Diba? Hindi siya hindi siya naka-filter. Mukha lang naka-filter kapag nag-video. Pero yung content ng social media, ang dami iba-iba. Pag pinindot mo yung sexy, sigurado yung algorithm ng sunod-sunod yung puro sexy lang. Mga lalaki, kumusta po? Baka tumatagalan na natin yun. Ako ba ay exempted? Hindi ako exempted eh. Bakit? May hawak ko sa cellphone. Nagpe-Facebook ako. Nadadaanan niya. Isa lang yung pinot mo. Alisan mo, bakit? Pag tumugal ka dyan, ayari ka na. Hello? Born again ako. Pakihan sa sarili mo, born again ako. Hallelujah. Every one of us are subject for temptation. Every one of us are subject for deception of the devil. Bakit gusto kang alisin ng demonyo sa bagong kalikasan na ang Diyos ang naglagay sa iyo? Amen? Tapos i-share pa natin. Share. Yung pagkakamali mo, i-share mo. Like, heart, and share. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya bilang mga Kristiyano, sabi rito, it is not just a change of behavior, but a change in nature. We now belong to another kingdom. Saan na tayo kabilang? Anong kaharian na? Dati sa kaharian ng kadiliman, na ang Panginoon doon ay sa Satanas. Ngayon tayo ay bilong na sa kaharian ng Panginoon. Ang sinabi mong nasa kaharian tayo ng Panginoon at siya ang Panginoon, siya ang nasusunod dapat sa buhay natin. Amen. Siya po ang nasusunod, hindi tayo. Hindi yung mga kumanong sa paligid natin. Siya dapat ang nasusunod. Kasi kung hindi, tatawagin ko si Brother Noy. Brother Noy, may dala ka lang ano yan. Ano yung text crew. Tama po ko sa iyo. Kaya-kaya po kayo yan. Pag isang tao po talaga yun, actualization lang. Sino gusto mga? Matibay po yan. Pero mga kapatid, hindi naman kailangan. It's just a symbol. Hindi na kailangan umitin kayo ginawa ng Panginoon. Sapat na kanyang kamatayan para ayusin natin ang sarili. Kailangan ko na nang gawin ay lubusang mag-isako sa kabanalan ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Lakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, let's talk about these senses. Sabi ng Ephesians, verse 1 to 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. Sabi niya, ako'y nanalangin, sabi ni Paul sa mga taga-Efeso, na mabuksan ang paningin ng iyong mga puso upang nang sa ganoon ay mapagaan o mabigyan ng liwanag ang inyong pag-asa kung saan tayo ay tinawag ng Panginoon.
So ano binubuksan? Hindi naman talaga yung literal na mata, kundi yung mata ng ating mga puso para magkaunawa, para makita. Sometimes we are passive. Ano yung ibig sabihin ng passive? Nakita mo. Pero nakita mo na. Pero hindi ka nag-response doon sa mga nakikita. Marami sa mga kabataan, they are passive. Especially sa loob ng bahay. Marami din sa mga nanay, they are passive. Kala nyo ba? At marami din sa mga tatay, they are passive. Paano kami passive? Nakita mo na, narinig mo ng stress yung asawa mo, wala lang. Passive sila natin. All of us are, sometimes we are passive. Nakikita natin yung issue, pero wala tayong ginagawang pamamaraan to address the issue. We are passive. Nakita ng mata ko, pero hindi ako nag-response ayon sa nakita ng mata. Halimbawa, tayong lahat nabas-pasok dito sa lumang simbahan. Nandito tayo, lalabas tayo. Pero, noong mga naon ng panahon, ang pagsisimula natin, ano yung mga nakikita nila? Marami ba kayo nakikita? Marami ba kayo nakikita? Ayaw nila sumunod. Play safe po sila. I know and I believe marami kayo nakikita. But the question, did you response all the things that you saw? Did we? Nag-response ba tayo? Bilang kita sa ilang Panginoon, hindi, kulang doon. Maganda sana kung may ganyan yan. Pero nakita ko yun, kailangan gawin, but you didn't respond. Hindi ka tumugon. Nagantay ka ng iba, ang tutugon. Yun po ang salitang passive. Nag-usap kami ng best friend ko ng Friday. Kakantuhan kami ng ministry, sabi niya sa akin, best, tandaan mo yung buhay mo isa. Why? Sabi niya si best mo, sobrang sita mo. Yun yung itinuro sa akin. Minsan nalauna, alas 2 siya nakatulog. Sobrang sita. Gagawa ng magkapo. Mag-aaral pa ng mga magdamag. Ako din nalauna. Kaya itinuro sa akin ng Panginoon. Kaya sabi niya, ano mo gusto niya sa rin? At kampihin mo naman, oh, yan. O, edi ko, kampihin mo. Sabi niya si Pastor, ano yan, Pastor, ha? Bumili ko ngayon. Salamat sa mga konsep. Pero ano yung minsan, kapag kasi may nakikita akong isang bagay na kailangan mag-test, kaya minsan sumasagot ang buhay. Parang nahihirapan akong baliwalain. Acting na lang yan. Siguro nabubunan niya naman sa akin yun, na kahit naman trabaho nyo na, pero parang iba ay discontented. Kapatid, baka yung ganyan. O kanina dito, kaya naman nila, pero bakit pa rin ako? O yan, o Mark, yung ano, yung dumi, baka pwede mo punasan. Why? Kasi baka makalimutan. Baka hindi ma-address. May dumi kasi, bakit pa kayo pa eh. Yung mga bagay na practical, parang hirap pa nagpasin sa mata ng isang taong concern. How about spiritually? Paano ko tinitingnan yung sarili ko? Ano yung ipinapakita ng Diyos sa akin ng mga bagay na kailangan tulugaran? At pag nakita ko na yung mga bagay na ipinapakita sa akin ng Diyos na dapat kong lugaran, nilulugaran ko. Hello? Anong sagot? Ipinapakita ng Diyos sa akin, spiritually, yung mga bagay na dapat kong ayusin, dapat kong lugaran. My question is, sumusunod ba ako? Doon sa prompt, sa conviction, sa pangusap ng Diyos sa puso ko. Hallelujah. Ito yung kailangan natin i-address. Why? Because becoming a born-again Christian, or sabi natin, born from above, no, your inclination is in the place where God show His purpose. Kapag nandudong ka sa lugar niya,
malinaw mong makikita yung mga bagay na ipinapakita niya. Kaya nga sabi rin po sa mga taga-Colossians sa Colossians chapter 3, if I'm not mistaken, sabi niya, set your mind on things above, not on earthly things. Ito nyo ang inyong paningin kasi ginamit eh. Ito yung iyong paningin sa mga bagay na nasa langit, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Bakit sinabi ni Paul yun? Sinasabihan niya yung mga Kristyano sa taga-Colossus na do not be inclined in this worldly affair. Why? Because you have a new nature in Christ. Ilagat niyo ang inyong mga pananaw sa mga spiritual na bagay. Hindi naman sinasabing baliwalain ang kabuhayan, negosyo, etc. Pangarap. Sabi ko nga ng mga nakaraan, kung yung pangarap mo naman ang maglalayo sa iyo ng Diyos, baka pwedeng baguhin mo yung pangarap mo. Hello? Sino magsasabing amen? Hindi ako ng pastor. Kung yung pangarap ko na tinitingnan ko ay maglalayo sa akin sa Diyos, ay di ba wala nang pangarap? Pero imposible naman walang pangarap ng isang taon, lahat ng tayo pangarap eh. Pero yung pangarap na yung dapat ay nakapailalim sa kagustuhan at kalungan ng tayo. Spiritual eyes. Why? Bakit kailangan maging malinaw at bukas ang aking spiritual na paningin? To see beyond the natural. Para hindi lamang yung mga practical na natural na bagay ang napapansin ko. Higit sa lahat mapansin ko yung mga spiritual na bagay na inilalagay ng Diyos, ipinagagawa ng Diyos. Bakit? Kapag natural na mata lang ang pag-irali, magukulo ka ng takot kapatid. Mawawala ka sa galaw mo bilang isang Kristyano kapag natural lang na mata ang pag-irali. Pag binasa ninyo ang 2 King, chapter 6, verse 17, anong meron doon? Lumabas itong alalay ni Prophet Elisha, hindi Elijah, Eliseo. Nakita niya ang daming mga kaaway, mga Syrian army na kapaligid sa kanila. Natatakot siya. Balik siya, Panginoon sabi niya, kapaligiran tayo ng mga kaaway. Paano na tayo nakatatakot siya? Tapos lumabas si Elisha sa kanila. Kanyang mas sigit yung nasa atin kaysa nasa atin. Bakit at that time, nang lumabas si Elisha, nakita niya literal na kakapay, literal na kalalagayan, circumstances, pero nakita niya hindi sa lahat yung provision ng Panginoon over those literal circumstances. What Elisha saw is the provision of God na hindi nakikita ng marami, na hindi nakikita ng iba, na hindi nakikita ng kasama niya. Kaya sabi niya, Panginoon, nanalangin siya, Panginoon, ibukas mo po ang spiritual na paningin ng tangin. After kung manalangin, nakita ng kanyang lalay, wow! Marami ka lang ganun. So we need our spiritual eyes to be open. Not a third eye, but a spiritual eye. Ano yun? Nang sa gayon, ma-aware ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Everything na nangyayari ay merong caution, merong pag-iingat. Pag ginawa ko ito ang mangyayari sa akin. Nakikita ko yung resulta nito. Pag ginawa ko ito yung resulta. Nakikita ko yung magiging resulta. You are aware. Why? Because your spiritual eyes are open clearly. Amen. Binibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Ano yung karunungan? Yung pagdidesisyon mo ayon sa kalooban niya. Why? Because your spiritual eyes are open. Amen. Kahit pag gumastos ka, okay lang. Basta yayaman ang pananampalataya mo. Can you say amen? Amen. Kahit gumastos ako, okay lang. Kahit hindi mo pa ang gastos ko, okay lang. Why? Basta yumaman ang pananampalataya. Why is that?
That is spiritual investment. Ay spiritual investment, katulad ng ginawa ng mga kapatid natin ng Friday. O may nagtrudo, may nag-drive, may gumastos. Hindi lang yung seminar, libre, may papagkain, sa pa. Nag-traffic ka pa. And that's okay. Why? We are investing spiritually. Yung mga kabataan, diba, maghapon sila kahapon, walang dito. Nasaan sila? Gabi na sila nakaway. Galing din sila ng conference. Tanungin mo na yung tabi mo, kumusta ka naman? So we need to find places. Kailangan natin gumawa ng this is an investment. Di ba? Ang Bible mo, hindi yung Bible mismo, ha? Baka ang Bible mo gutay-gutay. Paano ka gaganahan mo sa niya? Sige, kumbisiin nyo yung sarili nyo. Kung ang Bible mo ay gutay-gutay, it doesn't matter sa atin. Pero may kinalaman kasi yung Bible na maganda, ng klaseng Bible na maganda. Kung gusto mo talaga ng magandang Bible, wala nang mga Bible sa baba, maganda ka ng 4,000 for a good or a better Bible. Hindi naman nakapastor, it doesn't matter. Yung mga halagang 4,000 na Bible, pag nagbasa ka, para kang may isang teacher. Pag nagbasa ka, at na may mga instructions sa doon, may mga commentary, para ka nagbabasa na may katabi isang teacher na tuturo sa iyo. Yun mo lang, yun yung ginamayaman eh. Because, ano yun, minsan mahinayangan tayo. Pero hindi ang dapat mahinayan. Seminar, kahit pa isang isang araw ba yun, it doesn't matter. Just like the conferences na tinitingnan natin, kasi minsan lang yun eh. Si Pastor Joy, dabaw naman sila. Bakit nila ginagawa ito? Kasi ayaw nila ng spiritual stagnancy. Ano yung stagnant? Yung stagnant na tubig, binabahayan ng lamok. Amen? Anong tawag mo sa ating lamok? Kiti-kiti. Kaya yung Christian stagnant, may kiti-kiti na yan eh. Kaya huwag kang stagnant, kiti-kiti. Okay, spiritual eyes to see beyond the natural. Kaya pag tinignan nyo, yung verse na binabasa natin, o yung ating text, sabi rito, ipinagkaloob sa inyo
na malaman ng lihim itong hindi lahat may spiritual na tama. Kaya sa loob ng simbahan, hindi pa parehas yung prinsipyo. Bakit meron aktibo? Bakit yung iba gumagastos para sa kumain? Yung iba ayaw gumastos. Yung iba ay napaka-limited ng time nila. Dapat ganitong oras lang, 2 oras, 3 oras. Okay na yun sa patay. Bakit yung iba, they extend their time? Meron pa silang mga spare time na binibigay during weekdays. Bakit gano'n yung iba? Bakit yung iba ay on the typical state of Christianity lang. Magkaiba kasi yung pananaw. Why? Sabi rito, although sinasabihan ng Panginoon dito yung mga Pharisees, no? Na ito na bagay. Sabi yan, sapagkat ang pero hindi pinagkaloob sa iba. Kanino hindi pinagkaloob? Doon sa mga Pariseyo. Ay yung mga Pariseyo, mga relihiyoso. Alam ang Biblia, alam ang Old Testament, pero hindi nila maunawaan yung spiritual thing na sinasabi ng Panginoon. Because the Lord Himself taught in the manners of parable. Parable yung ginagamit niya, hindi nauunawaan ng mga mapagpaimbabaw. Ang nakakaunawa ay yung mga alagad na may relasyon sa Kanya. Kaya yung mga Kristiyan sa panahon natin, na mayroong maayos na relasyon sa Panginoon, nakikita nila yung pamantayan ng Diyos. That's why it's easy for them to commit their lives for the Lord. Pero yung hindi maayos ang relasyon sa Panginoon, nahihirapan pa rin siya mamayat gumanong. Why? Because their understanding is blurred. Yung kanilang spiritual na pananaw ay kailangan pa ng tiwala. Kailangan pa ng salamin. Ayan. Lord, nakikita ko na ang kalooban mo. Kaya sabi nito, sapagkat ang taong sumusunod sa naririnig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit pang unawa. Ano sabi ng Panginoon? Yung mga taong sumusunod. Saan? Sa naririnig niyang katotohanan. Eh wala naman nilang basihan ng katotohanan. The only basis of truth is the Word of God itself. Walang iba. So kung yung mga bagay na naririnig ko, natutuklasan ko at nagpapahayag sa buhay ko ay sinusunod ko, nagpapasakop ako, sabi rito, bibigyan pa ng higit na unawa. Kailan madadagdagan ng higit na unawa? Kapag siya ay sumusunod sa katotohanan nito. Hindi lang knowledge, but understanding in the way of life. Amen? Madali magpapakristyano. Kaya sabi sa brother mo, madali lang. Ang pag-aayos ng buhay ko, hindi pala ganoon kahirap kung magiging masunurin lang ako sa payo ng Biblia. Anong sikreto? Obedience in Christ. That is the very secret. Obedience in Christ. Mahirap pag tinutokso eh. Pero kapag masunurin ka sa kanyang salita, sa katotohanan, we can overcome temptation. Amen. Sino hindi mo ito sa Maliti ko sa mga mumisa ako. Ay! Manilip mo ako eh. Sino hindi nagkakasala rito? Taas ang kamay. Nagkakasala rin ako eh. Why do we commit sin?
kadalas nagagawa ang pagkakasala? Lahat naman nagkakasala, ang problema lang, yung iba ang daming ginagawa kasalanan. Yung iba pa isa-isa lang, hindi ko sinasadya. Pero yung iba, sinasadya. Yung iba naman dinadami ng kapakyawan pa, yun yung kakaiba. But every one of us here, do commit sin. Although we are all forgiven. But because the devil is tempting us to commit sin, sometimes, pagka nagdi-disobey tayo sa pamantayan ng Biblia, nakakagawa talaga tayo kasalanan. Yun na naman dahilan eh. Bakit ako nakagawa ng kasalanan? Because I disobey the direct command. So, kailangan na buwa. Hello? Sapagkat ang taong sumusunod sa naririnig niya, narinig ko ngayon. Binabasa ko ang Biblia. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na unawa. Kaya pala, itong tao na to, may karapatan ng magalit, hindi pa nagagalit. Bakit? Alam na kasi. Pag pumato siya, pwede siya malaglag sa pagkakasala. Yung ibang kasalanan, yung ibang temptation, nakukuha yan sa prayer. Nakukuha yan sa rebuke. Pero may isang kasalanan, may isang temptation na kailangan mo takbuhan. And what is that temptation? Hindi mo pwedeng harapin. Hindi mo pwedeng sabihin in Jesus' name. Hindi mo pwedeng in Jesus' name. Rest and rest. Hindi mo kumasalan. And what's the temptation? The opposite sex temptation. Kapag pinutukso kang pumagal, huwag mo sabihin in Jesus' name. Tumakbo ka. Takbo mo yan. Layo mo yan. Why? Hindi mo yan kumasalan. Makapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus, gamitin mo pero sabay tayo. Hindi para magpas. Para iwasan ang pagkakasala. Scroll. Scroll mo. Marami yan, di ba? Marami yan. Ang daming second eh. Ang daming second. Meron pang ang apps yan eh. Pag binuksan mo yung apps ay nandudol lahat ng pelikula. Nandudol din yung isang group no, ng mga Pinoy maker na gumagawa ng kalasman o pelikula din. Pero beside that, nandudol yung mga libre pelikula. Ang hirap i-share mo apps na yun. Bakit? Ilalagay mo sa panganib yung mga taong pagdadala ng mga apps na yun. Hirap po. Eh sabi ito, ngunit ang taong hindi sumusunod, take note on this, ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, ang taong hindi sumusunod sa katotohanan ng salita ng Diyos. This is not the basis of it. Kahit kaunti niyang nauunawaan, ay kukunin pa sa kanya. Ito yung problema ng marami. Dahil sa pagiging masuway nila, mas lalong lumiit ang unawa nila. Marami yan. Mga Kristyano ay iba. Dahil sa pagiging masuway ng puso nila, hindi sumusunod, hindi nagpapasakop sa katotohanan, mas lalong lumiit at kumitit ang unawa. Nawa muli silang likuin ng Panginoon at muli dumating sa pagiging masunurin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Diba, pag pinahiral natin yung emosyon natin, it is hard for us to forgive. Amen? Amen. Kapag pinahiral mo yung emosyon mo, sa isang emosyon na tao, parang lugi ang magpatawad. Lugi. Kaya naman pagbigyan ko muna ito, parang isa-isa yung pagdalong naman magtatampo. And sometimes di kayo magalit na, parang masarap yung alagaan. Tingnan nyo na nga, balik na kayo sa dati. Di ba? Parang ang sarap niya lang entertain. Parang
hanggat hindi niya mapapalabas ng galit, hindi niya mararamdaman na nagdaramdaman, etc. o whatever, dapat hindi mo na magpapalabas. Pero actually, I'm not doing a favor to myself. Pag pinatulog na yung emosyon ko, ay sabi ng Biblia, malinaw, yung kaaway ka, patawarin mo, ibigin mo eh. Amen? Tingnan mo yung Biblia eh. Magpatawad ng ilang beses, 77 ulit na beses. And what is that? You forgive and 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 forgive. O, 77. Ano ibig sabihin? You forgive endlessly. Forgive, 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 forgive. Ayun na. Ang dami na nun, di ba? Pero wala akong 2 yun. Pero may na Biblia, 70 times, 7. Meron pa tayo 70 dito. And what's that? Dito po ng Biblia. So dahil hindi ko pinakikinggan ng payo ng Biblia, di sinisira ko ang sarili. Pag-isabi sa tabi mo, huwag mo sira ang sarili mo. Maging masumulit tayo sa payo ng Biblia. Amen? Huwag mo pakinggan yung emosyon mo. Sabi ng Biblia, mandaraya ang puso ng tao. Patayain ka yan. What we need is not just a knowledge, but an understanding and wisdom from God. Amen? And we can find that understanding and wisdom through His Word. Mabubuksan ang alin? Ang spiritual. Nakalingin. Spiritual eyes to see the natural. To see beyond the natural. Ano yung pangatlo? Sabi ng John 10 verse 27, my sheep listen to my voice. And I know them, and they follow me. Ano sabi ng Panginoon? Yung mga tupa ko, kilala nila yung boses ko. At kilala ko rin sila. So dahil magkakilala kami, sumusunod sila sa akin. So kailan ko matututunan yung pagsunod ng buong buo sa Panginoon? Kailangan kong makilala siya ng lubusan. Dahil pag kilala ko siya ng lubusan, alam ko ang boses ng Panginoon. Alam ko kung kailan nagsasalita ang Diyos. At alam ko kung paano siya magsalita. Amen. Nangungusap na pala ang Panginoon, hindi pa natin alam. May pinapagawa na pala ang Panginoon, hindi tayo makakilos para mag-respond sa pinagagawa ng Diyos. Bakit? Hindi ko kilala ang boses ng Diyos. And how can I respond if I'm not familiar with the voice of my God, my Master, my Savior? Yung aso nyo nga lang, nasa labas pa lang kayo, hakbang pa lang ninyo, alam na niya eh. Amen? Aso nyo pa lang yun, hindi pa yung tupa. Malayo ka pa lang, amoy mo pa lang, kilala na nung alaga mo. Panay ng ganun, hindi ka pa niya nakikita, pero tahol na ng tahol habang Bakit? Naaamoy niya, alam niya yung tunog na yun. Mabigat yung tunog, medyo mabigat kasi yung amo ko. Oh, amo ko yan. Hallelujah. Eh, ikaw tupa. Pakisabi po, tupa. Oh, yung lalagyan ng letter K, baka maging tupak. Eh, minsan may sumpong. Bakit? Akala ko tupak ka. Hindi, tupak ako ngayon. Eh, minsan mo lang sa hulog si Kristiano. Bakit? Tupak kasi siya ngayon. Hallelujah. Spiritual ears to hear the voice of God. Kapatid, bigyan tayo ng spiritual na pandinig ng Panginoon. Para marinig natin yung pangungusap ng Diyos. Nagsasalita ang Panginoon eh. Nagsasalita siya. Hindi naririnig ng tenga mong literal, but in spiritual ears.
Nagsasalita ang Diyos dito. Alam nyo, I don't know, doon sa mga kasama ko, sa ASCM silang last Friday, ang dami kong tinanggap sa Panginoon. Kayo ba? Kung dami talaga. Ang dami. Ang dami kong tinanggap sa Panginoon. Hey, Lord, thank you, Lord. Dahil yung mga lackness ko, yung mga kulang ko, yung mga tanong kong iba on the plans na inilalagay mo sa akin, yung iba doon, na-confirm eh. I was confirmed last Friday. I don't know to the youth last night, yesterday. May tinanggap ba kayo kahapon? Youths, Pastora Kate, may tinanggap kayo? Have you heard the voice of God? Nangusap ba ang Panginoon? Nagbigay ba siya ng mga bagong pananaw, instruction na dapat yung galawan? Alam niyo kapatid, whenever we go to the conferences, tatanggap ka ng instruction sa Panginoon. Amen. Tatanggap ka ng instruction. And when the Lord gave you an instruction, kailangan mong kilusan yan. Hindi ka binibigyan ng pangangaral, hindi ka binibigyan ng instruction para sabihan lang. Yung mga magulang na nagbibilin, pinapakilos niya yung anak niya. So kailangan yung mga anak ay marahan sa pakikinig para magawa niya ng tama. Si Kristiyano na pinangungusapan ng banal na espiritu, merong bukas na espiritual na pandinig, ay marahan sa pakikinig na pinagagawa ng Panginoon. Ipinakita sa iyo, hindi lang ipinakita, ngayon sinasabi pa ng Diyos sa iyo, may ikakatwiran pa ba ako? Ipinakita na ng Diyos sa iyo, yung sirkumtansya. Pagkatapos nun, nangusap pa ang Diyos sa iyo. O kapatid, mag-respond ka na, tumugon ka na. Hindi ka mapapakali, sisiguraduhin ko sa iyo, gugulo ang buhay mo kapag hindi ka tumugon at tumayo sa pangungusap ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. The way that I speak before you today, I do believe na ang Diyos may sinasabi rin sa inyo ngayon. And I pray na linawin sa buhay mo ngayong oras ang eksaktong kalooban ng Diyos. Do not entertain your fear. Do not entertain your emotion. But seek God, His purpose for your lives. Hallelujah. We are not called to live by human noise or worldly opinions, but by the voice of the shepherd. Mga kapatid, may naalala ako eh. Sabi ng isang pastor, may nag-recite, katulad niya na kapag si Rap ay nag-aral, di ba, meron siyang mentor or instructor or master, tinuruan siya. Natutunan niya. And then he go on the stage like this with a crowd. Nag-recite siya ng piece. No? At pagkatapos ng recital niya, no, ay nagtayuan ng mga tao. Palakpakan. Nagsigawan, standing ovation, iba yung dating. Pero si Ralph, tumigil siya ng ganon at yumuko. Nalungkot siya. In spite of the response, positive response of the crowd, nalungkot siya. May nagtanong siya, bakit ang lungkot mo? Tingnan mo yung crowd, tuwan-tuwa. Nakita nila yung kakayanan mo. Ba't ang lungkot mo? Sabi niya, merong isang taong hindi tumayo eh. Bakit? Isang tao lang yan. The crowd is 1,000. Isa lang yan. Huwag mo intindihin niya. Sabi niya, no. He is my master eh. Siya yung akin instructor. Hindi siya natuwa sa ginawa ko. Sometimes, yung respond natin is based sa mga taong gusto nating i-please. But not based
on our Master, our Lord. Ipinapakita ng Diyos sa atin yung mga bagay na ikatutuwa niya. Ipinapangusap ng Diyos sa atin yung mga bagay na dapat niyang magustuhan sa ating buhay. Our purpose is to please our Master. Kahit na mahirap, even though we struggle, our purpose is to please our Lord, our Savior. Amen. Tayo po tayong lahat. Oh. Sabi ng Romans chapter 8, verse 5 and verse 6, those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. Sila na namumuhay ayon sa laman ay mayroong takbo ng kaisipan na nagnanasa ayon sa laman. Ngunit sila na namumuhay na naayon sa Espiritu ng Diyos ay mayroong kaisipan at pagnanasa sa mga espiritual na bagay. Pinaghihiwalay talaga. So it confirms who we are before God based on our inclination. We are living in the spiritual reality. Yun po yung mga totoo mga kapatid. Ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Ikaw ay binigyan na ng bagong buhay ni Kristo. Ikaw ay may bagong pahid na langis. Ikaw din ay bagong sisidlan. Ngayong umaga, tulungan tayo ng Panginoon. Simula sa araw na ito, tulungan tayo ng Diyos na ma-overcome ang lahat ng temptation na sumisira sa layunin natin ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kapatid, mahalaga ka. Pakisabi sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. May plano. May plano sa iyo ang Diyos. Pakisabihin ulit, may plano sa iyo ang Diyos. Hindi ka pangkaraniwan. Ikaw ay espesyal sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kaibigan sa magkaibigan, pamilya sa pamilya. Go ahead. Sige po. Why? Last week, I was, alam niyo, nireview ko po ng Espiritu Santo. Abala ko sa ano yung pag-memento, pagtuturo ng mga bagay-bagay. Pagpasok ko ng bahay, si Patricia nakaupo. Pero isang bagay siya inaaway na hindi niya natutunan. Pero hindi ko namamalayan. Habang busy ako sa maraming yung anak kong bunso, nakalimutan ko. Na-review ako ng Panginoon, busy ka.
sa pagte-train, pag-a-address. Pero yung anak mong bunso, nakakaligtaan mo, nangangailangan siya ng tulong. Rebuke ako. Hindi ko sinabi yun sa kanila. But I was rebuked that day. Yan mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Gaano ka ka-busy? Di ba busy ka? Di ba busy ka? Ikaw nanay, ikaw tatay. Nasaan ang kadugo ninyo? Busy rin kayo eh. Born again ako eh. Born again ako, gusto kong sumunod sa Panginoon. Sa abot na makakaya ko. And sometimes, dahil gusto kong paglingkuran ng Panginoon, ginagawa kong abala ang sarili ko sa maraming bagay. Pero meron ako hindi mali. Pero meron ako nakakaligtaan. Ngayon, nanay, tatay, ate, kuya, busy ka eh. Nakaligtaan mo yata meron kang anak. Nakaligtaan mo yata na meron kang kapatid na nangangailangan na naghahanap ng kwentuhan. Akala mo okay siya kasi tumatama siya. Hindi siya. Pero baka yun lang ang akala mo. Hindi mo alam na may pinagdadaanan pala siya. Hindi mo alam na meron pala siyang takot sa buhay na kailangan niya ng kakwentuhan na maglalabasan. Pero dahil busy ka, hindi mo sila napapakinggan. Hallelujah. Born again ako eh. Yes, you are born again. Ilaw ka eh. Asin ka lang sa liyo natin. Pero yung pagiging born again ko, ang unang reflection sa loob ng aking nasya. Yung pagkatao kong binago, ang unang nakikinabang, yung aking tahanan. Amen. Amen. Dahil habang ang tahanan ay matatag at maayos sa harapan ng Panginoon, ang buong iglesia ay nagiging matatag. Hallelujah. Ngayon tingnan nyo, magtinginan kayo buong pamilya. Magbalik na lang kayo. Magbalik na lang kayo. 10 years. Kung 2020 yung 2015, or sabihin natin, 20 years, ilang taon na ako sa ating mga 20 years na sa'yo, naging sabi ko, sabi 20 years, 25, 2020, year 2000, o year 2005, balikan ako na. Kamusta ka na? 15 years o 20 years, kamusta ang pamilya nyo? Kamusta pa lang tayo nila? Kaya pagkatapos yung magbalik na ako, Brother Mixon, di ba ako ng pamilya ngayon? Hindi ko ba, Brother Mixon, hindi ko nila. Kaya ako may iyakap yung iba. May iyakap yung iba. Ngayon, honestly, mga kapatid, magbalik na lang kayo 15 years to 20 years ago. Sino ka? At sino ang pamilya mo? Pagkatapos mong magbalik na ako, magtabay ka lalagayan mo. Ako bilang anak ng Diyos, may bagong buhay, at yung aking kalalagayan. Ano gusto mong sabihin sa Panginoon? At gaano katapat ang Diyos sa iyo sa panahon ito. Hallelujah.
din yung buhay niyo. Hallelujah. Nasabaybayan ko ang Mindanao, nasabaybayan ko ang Mercado. Kahit pa paano, nasabaybayan ko din ang Bueno. Yan, Binania. Kasi nasabaybayan ang Biniskola. Ang Garciso, nasabaybayan niya ng Bacon. Yan, yung mga kabataan sa likod, sila Aldrin, sila Kenneth, sila Mark. Nasabaybayan kayo sa Bailey. Hindi ko naman makita ba yun sila Sister Kaya na Australia. Sila Sister Helmy. Sila Elvera family, mga Marmon. Nasabaybayan kayo. Hindi ko naman makita magkainin yun. But, alam nyo, ipinagpapasalamat ko ako. Dahil sa paging bakit dahil na word na yun ka. Matatapos na ang 2025. Pero bago matapos siya, karapat-dapat ang Diyos sa magpaparangal at pagsamba. Karapat-dapat siyang balikan ng nakarangalan because He is faithful. In spite ng ating pagkukulang, pagkakamali, kailangan natin sa anak ng Diyos at tayo sabing born again, ang Diyos hindi nagbago, siya ay nanatiling tapat. Kaya sabi ng Biblia, Lord, sabi ng awit, I will be forever grateful sa iyo, Panginoon. Sino ang sabi ng Lord? I am forever grateful. Forever and
Noong mga nakaraan, I think it's a week ago, meron tayong kinausap ko yung mga elders sa church. Sa may mga panahon na may mga kapatid tayo may pinagdadaanan and they struggle on their faith. Kinausap ko yung mga elders natin na kapag may mga kapatid na may pinagdadaanan, magtatalaga tayo ng isang leader na siya mismo ang tututok at mag-aalaga sa isang kapatid na yun hanggang makarecover. Kasi sa aking pagtitimbang-timbang, marami tayong mga kapatid na may pinagdaanan. Yes, we visited them and sometimes we encourage them. But hindi siya sapat. That's why I came to the point na kausapin yung mga leader natin na ikaw kapatid, ikaw ang mag-aalaga sa kapatid na yun, hanggang siya ang mag-recover, naman, ay doon. Siguro, pero ngayong umaga, alam niyo, as a family, ikaw tatay. Tatay nga po, tatay. Ikaw tatay. Ang may pangunahing pananagunan sa pamilya. Dahil ikaw ang tatay. Hindi mo pwedeng iasa sa asawang napaka-spiritual kaysa sa iyo. At sasabihin, ikaw kasi ang mainit sa Panginoon, ikaw ang matagal, kaya bahala ka na sa amin. Hindi pwedeng gano'n. Ikaw ang tatay. Magpakatatay ka sa pananampalataya.
yung salitang paggalang at pagrespeto ay pagsasaalang-alang ng damdamin ng kasama. Doon lang kayo magtutuwang. Doon lang kayo magkakaroon ng partnership pagdating sa kanila. Kayong mga anak, tulad ng sinabi ni Paul, sumunod kayo sa mga magulang niyo. Take heed saan doon sa payo. Kung meron ibang mag-aalaga sa pananampalataya na meron ka, hindi pa unahin ang simbahan, ikaw tatay. Tatay ko, ikaw ako. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil meron ka kasawang mainit sa Panginoon. Pero ikaw pa rin ang nanay. And may yung pagiging born again mo, baka hindi mo kayanin mag-isa. Kailangan mo ng taong magmamalasakit ng totoo sa iyo. Hindi ko ako laging nandiyan sa iyo, ito ang mamaalam mo. Hindi ko ako laging nandiyan sa iyo eh. Hindi ko rin alam ang detalye ng pamilya o buhay ninyo eh. Kung hindi nga lang ako bibigyan ng Panginoon ng matalas na pakiramdam o discernment, hindi ko pa kayo mararamdaman. Sana lagi mo yung nararamdaman at sana lagi yung pinaparamdam sa akin ng Panginoon kayo. At sana kaya mo yung personally na sa isa. Madami na mayroon madami eh. Alam niyo, hindi itong laman nila. Madami na mayroon madami. Si Emerald, si Abergilingan, si Tumuran, si Tinampo, si Pistola, si Pili, may tatlong ipanganganak, si Pinit, si Nayon, at saka si Pinunay, si Pampamon. Marami na mayroon marami. Kaya, mga tatay, sa pangalan ng Panginoon Jesus, I commission you sa loob ng pakuran niyo. Again po, ulitin ko, mga tatay, pagpasturan ninyo ang mga pamilya ninyo. Amen. Hallelujah. Mga anak, tingnan yung tatay niyo. Pakitingnan yung tatay niyo. Hallelujah. Brother Andre, wala ka naman gagawa. Tinutuloy ko nilang tatay. What I'm saying, simula sa araw na ito, magkaisa tayo. Ngayon pa na tayo mga tatay ha? Yes. Ako yung leader ninyo. Yan yung consider me your pastor. Pero hindi ko tayo mag-isa. Tatay, humihingi ako ng mga tulong niyo. Kahit sa pamilya mo lang, alagaan mo
po kami. Kaya mo kami, Panginoon. Sa iyong landas, sa iyong katuwiran, at ang provision mo, ang covering mo,